Dahil nga sa panghihina ng mutya ni Arturo, ay napilitan itong sumama na lang kay Tandang Celio sa isang bundok kung saan ito nakatira. 3 araw pa ang kinakailangang buuin ni Arturo bago tuluyang manumbalik ang lakas ng kanyang mutya. Dahil sa 3 gabi rin na nasa langit ang bilog na buwan. Normal lang daw yun sa mga taong nagtatangan ng mutya ng banakon. Dahil ganito din daw ang nangyayari kay Kuyang noong nabubuhay pa ito. Pero dahil sa likas na mainipin si Arturo, hindi nito maiwasang magpatayo-tayo at magpaikot-ikot sa loob ng bahay ni Tandang Celio na para ba itong hindi mapakaling kitikite. Bagay naman na agad ding napansin ng matanda dahil habang nagdadasal ito at nagpopoder doon sa kanyang bahay ay hindi niya maiwasang tingnan si Arturo. Nagwika ang matanda na kung maaari daw ay maupo lamang muna siya sa isang tabi dahil hindi siya makapag-concentrate. Naiistorbo daw nito ang pagdarasal niya at paglalagay ng poder sa paligid. Kailangan niya daw kasing gawin iyon bago pa man lumubog ang araw. Kaya dapat ay makisama si Arturo at huwag siyang abalahin. Napakamot na lang noon si Arturo dahil hindi rin ito sanay na nakahiga lang maghapon. Gustong gusto talaga nitong lumabas at gumawa ng kung anumang bagay. Pero dahil nga nasa delikado ang estado niya ngayon, ay wala itong magawa kundi ang humarap na lang sa bintana ng bahay ni Tandang Celio at doon ay pagmasdan ang mga puno ng buko sa paligid. Bagot na bagot siya noong mga panahon na yon. Kaya naman ginawa niya na lamang libangan ang pakinggan ang mga galaw ng mga hayop sa paligid, lalo na ang galaw ng mga ahas na kanyang nararamdaman at nakikita. Gusto niya sanang tawagin ng isang banakon na kanyang nakikita, pero agad siyang inawat ni Tandang Celio. Napakakulit daw niya at hindi mapagsabihan. Sinabi na nga nito na huwag siyang magtatawag ng banakon dahil hindi siya kikilalanin ng mga ito. Baka pati siya ay matuklaw pa ng mga banakon na yon. Mahirap na raw at baka hindi niya magamot ang sarili. Matapos noon ay bumalik na lang ulit si Arturo sa panunood sa kanyang paligid. Maya-maya pa ay nagpaalam muna si Tandang Celio sa kanya. Maghahanap daw ito ng mga dahon na susunugin nila mamaya pagsapit ng gabi. Iyon daw ay para hindi sila malapitan ng mga aswang. Binilinan nito si Arturo na wag lalayo sa kanyang bahay. Dahil habang lumalayo siya rito, ay mas humihina ang proteksyon na ibinibigay nito. Kaya raw hanggat maaari ay doon lamang siya sa paligid ng bahay. Dahil sa oras daw na mapalayo siya, na tipong hindi niya na matanaw ang bahay ni Tandang Celio, ay wala na rin daw bisa ang proteksyon nito sa kanya. Sinang-ayon na naman ito ni Arturo dahil paulit-ulit na nga itong sinasabi sa kanya ng matanda. Wala raw itong tiwala sa kanya dahil na nga rin sa kakulitan niya. Kaya malamang daw ay lumabas ito ng bahay na malamang sa malamang ay ikapahamak niya pa. Bago umalis, ay muling inulit ni Tandang Celio ang bilin kay Arturo. "Oh, Arturo, wag na wag kang lalabas ng bahay ha. Baka mapahamak ka pa. At ang malala, baka ako pa ang mapahamak. O ang mas malala pa, ay baka may mapahamak na namang iba dyan. Kaya dito ka lang sa loob ng bahay ha. Manahimik ka lang muna dito at mamahinga." Bilin na talaga namang hindi mo aasahang susundin ni Arturo. Dahil nga noong makaalis na at makalayo si Tandang Celio, ay siya rin namang pagsimple ng paglabas nito sa bahay. Bulong pa ni Arturo sa sarili. Basta kita ko pa naman yung bahay ligtas pa raw ako, di ba? Kaya dito lang ako sa paligid. Mag-uunat-unat lang naman Kaya naman noong hapon na yon, ay nag-ikot-ikot si Arturo sa labas ng bakuran ng matandang manggagamot. Sa kanyang paglalakad-lakad sa paligid, ay doon niya nakita ang isang manong na may dalang itak at kalabaw. Nilapitan niya ito
dahil natuwa siyang makakita ng ibang tao sa ganoong lugar at kasukal na bundok. Binati agad ito ni Arturo. "Magandang hapon po, tay," wika niya habang nakangiti pa sa lalaking itinatali ang kalabaw sa isang puno. "Ba, magandang hapon din naman, Otoy. Bago ka lang dito ano? Paano ka nakarating dito? Delikado dito. Lalo na maghahapon na. Magdagabi na nga eh," sagot naman ng matanda. Ano po kasi, kamag-anak po ako ni Manong Celio," sagot naman ni Arturo. Ganun ba? Kung ganun ligtas ka pala. Kaya pala nakarating ka ng ligtas sa lugar na ito ano, kahit nadayo ka. Mag-iingat ka, iho, bilin pa sa kanya ng matanda. Magpapakilala pa sana si Arturo sa matanda, ngunit sinabi na lamang nito na mas magandang wag na nilang kilalanin pa ang isa't isa, lalo na't malaki ang posibilidad na hindi na sila magkita ulit ng lalaki. Ngumiti na lamang si Arturo noon at umatras na palayo sa matanda dahil nakita niyang naaabala niya rin ito mula sa pagtatali sa kanyang kalabaw sa puno ng buko. Pabalik na sana noon si Arturo sa bahay ni Tandang Celio nang bigla-bigla na lang bumagsak sa lupa ang matandang lalaki. Mabilis naman itong nilapitan ni Arturo upang malaman kung anong nangyayari dito. Nakita niyang nangingisay ang matanda at para bang hirap itong huminga. Inaatake na pala ito sa puso. Agad na bumalik sa bahay ni Mang Celio si Arturo para kumuha ng isang bangang tubig. Pagkatapos ay sa kanya inalalayan ang matanda upang maupo at sa kanya ito pinainom. Awa naman ng Diyos ay tumigil din ito sa panginginig. Ngunit hindi na ito makatayo na parabang naparalisa ang kaliwang hita nito. At dahil nga doon ay napilitan na lamang si Arturo na ihatid ang matanda sa bahay nito. Hindi na ito nakapagsalita pa dahil na nga rin sa pagkakaatake nito sa puso. Pero kaya pa naman itong ituro kay Arturo ang direksyon pauwi sa bahay nito. Wala nang ang sinayang na panahon noon si Arturo. Binuhat niya na lamang ang lalaki sa sobrang pagkataranta nito papunta sa bahay. Pagdating sa bahay ng matanda ay sinalubong agad ito ng isang matandang babae na asawa naman ng lalaki. Laking pasasalamat naman ito kay Arturo dahil ilang beses na raw na inaatake sa puso ang kanyang asawa. Sadyang matigas lang daw ang ulo nito kaya paulit-ulit pa rin bumabalik sa trabaho. "Maraming salamat, iho. Kung wala ka siguro doon hindi ko na alam kung anong mangyayari sa asawa ko." "Ano nga ba ulit ang pangalan mo?" tanong ng matandang babae. Wala po yun, Nay. Arturo po. Ako po si Arturo," sagot niya naman. "Arturo, ngayon ko lang narinig ang pangalan na yan. Bago ka lang dito ano?" "Ako nga pala si Nanay Leonie. At ito naman si Tay Edgar mo. Salamat talaga, iho, ha. Iniligtas mo ang asawa ko." Hindi na nagtagal doon si Arturo dahil baka pabalik na rin si Tandang Celio. Nagpaalam na agad ito at nangako sa matanda na bukas ay kukunin niya ang mga kalabaw ng Tatay Edgar at ibabalik niya sa bakuran ng mga ito. Bagay na ikinatuwa naman ng matandang babae. Pagbalik ni Arturo sa bahay ni Tandang Celio ay naabutan niya na nagsusunog na ng mga dahon at damo ang matanda. Pailing-iling na lamang ito habang nakatingin sa kanya. "Oh, ano nangyari? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo?" tanong ng matanda. Ay, kasi po may inatake po kasing matanda dyan. Inatake po sa puso. Doon po sa may banda doon. Tinulungan ko lang po," sagot naman ni Arturo. Napailing-iling na lang noon si Tandang Celio at napabulong na,
Bahala ka. Baka mapahamak pa ang mag-asawang iyon dahil sa paglapit-lapit mo. Tara na, pumasok ka na at magbabakod na tayo bago pa man dumilim ang paligid. Kinagabihan ay nagluto ng hapunan si Arturo. Nagkatay ito ng alagang manok ni Tandang Selyo at saka ito ginawang tinola. Ang matanda naman ay walang pagod na paulit-ulit na dinadasalan ang mga pader ng kanyang bahay ng mga salitang hindi alam ni Arturo. Noong natapos na itong magdasal ay saka naman na sila kumain. Habang kumakain, tinanong naman ni Arturo si Mang Selyo kung bakit may iba pang mga nakatira sa bundok na yon maliban sa kanya. Ang sagot ng matanda ay marami naman daw talagang nakatira doon sa bundok na yon at sa mga katabi pang bundok nito. Sila ang mga pumiling manirahan doon ng tahimik at malayo sa syudad. Nagtanong ulit si Arturo kung bakit hindi sila inaatake ng mga aswang gayong nakatira sila sa malayo at liblib na lugar. Ang paliwanag naman ni Tandang Selyo, iyon ay dahil may sinusunod na batas ang mga tao sa sityo na tanging ang mga dayo lamang, mga mamamatay o namatay na, o ang mga taong may sakit lang ang pupwedeng kainin ng mga aswang. Hindi nila pwedeng galawin ang mga kasama nilang naninirahan doon sa lugar na yon. Matapos kumain, ay nagbilin agad si Tandang Selyo kay Arturo na matulog na agad ito. Binigyan niya ito ng kumot na kulay itim at saka pinahiga sa ilalim ng katre. Takang-taka naman si Arturo noon kung bakit doon siya pinapatulog sa ilalim ng higaan. Wala naman daw problema dahil malamig naman doon at sakto lamang ang lamig nito kahit nakakumot pa siya ng itim. Paliwanag ni Tandang Selyo ay basta takpan niya ang buo niyang katawan at kahit anong mangyari ay wag na wag itong tatayo at manatili lamang doon sa pwesto niya. Pinilit ni Arturo na makatulog na noong gabing yon. Pakaramdam niya kasi ay hindi siya makakatulog agad. Idagdag pa rito ang pakikinig niya kay Tandang Selyo na tila ba may kinakausap. Pero pag tinitignan niya naman ito, ay siya namang pagtingin din sa kanya ng matanda ng masama. Tuwid na nakahiga noon si Arturo sa ilalim ng higaan. Noong medyo inaantok na siya, doon naman tila may pumatong sa bubungan ng bahay ng matanda. Nagtunugan kasi ang mga kawayan na para bang may mabigat na pumatong doon. Hindi na nagdadasal noon si Tandang Selyo. Nakaupo na lamang ito sa isang upuan habang nakapikit at tila ba natutulog na. Maya-maya pa ay parang lumalakad na yung nasa itaas ng bubong nila. Nakikiramdam lamang si Arturo noon. Ramdam na ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Sinilip niya ulit si Tandang Selyo para malaman kung gising ito. Pero parang tulog pa rin pala. Nagpatuloy ang mga galaw sa itaas ng bubungan nila na tila meron itong hinahanap na kung ano. Parang naghahanap din ito ng madadaanan papasok sa bahay ng matanda. Lalabas na sana si Arturo noon mula sa ilalim ng higaan nang biglang magsalita ang matanda. "Huwag kang lalabas dyan. Hindi nila alam kung nasaan ka, kaya manatili ka lamang dyan." Pero hindi ho ako makatulog, Manong. "Ano ho ba yung nasa itaas natin?" tanong naman ni Arturo. "Wala yon. Hayaan mo na lang. Huwag mo nang pansinin at matulog ka na." Sabay tayo ng matanda at saka lumuhod papunta sa pwesto ni Arturo. Ipinahid ng matanda ang laway niya sa anit ni Arturo. At doon nga ay tuluyan ng nakatulog ang binata. Kinabukasan, nagising na lamang si Arturo sa amoy ng kapeng barako na niluluto ni Tandang Selyo. Agad siyang napatingin sa bubungan upang tignan kung nabutas ba iyon ng mga nilalang.
pero wala naman siyang nakitang butas. Sa pakiramdam kasi noon ni Arturo ay bibigay na ang kawayan sa bigat ng mga nilalang na iyon. Tinanong niya agad si Tandang Selyo kung mga aswang ba ang mga dumadapo sa kanyang bubungan. Sumagot naman ang matanda ng oo. Mga aswang nga iyon, pero hindi daw yun makakapasok sa kanilang bahay dahil may dasal at proteksyon ang bawat sulok nito mula loob hanggang labas. Pasalamat na nga lang daw sila at kinaya yon ng dasal. Matapos ng pag-uusap na yon, ay muli nang nagpaalam si Tandang Selyo kay Arturo na aalis muna. Sa pangalawang pagkakataon, ay nakiusap na naman si Tandang Selyo kay Arturo na aalis muna raw siya at wag na wag siyang lalabas ng kanilang bahay. Maghahanap lamang siya ng halaman na kanila namang susunugin sa gabi para sa mga bisita nila. Sumang-ayon naman agad si Arturo at nagpatango-tango pa. Subalit katulad ng dati, pagkalayo ng matanda ay agad ring lumabas si Arturo nang makita niyang wala na doon ang matanda at malayo na ito sa bahay. Binalikan ni Arturo ang mga kalabaw ni Tatay Edgar upang ibalik ito sa bakuran nila. Pagdating niya doon ay natuwa naman ang mag-asawa dahil na rin sa kabaitang ipinapakita ni Arturo. Bilang ganti na rin sa kanyang kabaitan ay tuwang-tuwa si Arturo na nakitang magaling na kahit papaano si Tay Edgar. Ngunit binalaan siya ng mga ito na wag muna daw magtrabaho dahil nga nagpapagaling pa lang. Matapos ngang kumain ay agad nang bumalik sa bahay ni Tandang Selyo si Arturo. Baka kasi magalit na naman ito kung mahuhuli siya nitong wala sa bahay. Pagdating niya doon ay wala pa naman ang matanda, kaya agad siyang pumasok sa bahay. Hindi ito lumabas nung hapon na yon at inaliw lamang ang kanyang sarili sa buong maghapon sa pagtingin-tingin ng mga gamit ni Tandang Selyo. Kinahapunan, habang naghahain na ng makakain si Arturo, ay nagtataka naman ito dahil palubog na ang haring araw noon ay wala pa rin ang matanda. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, binuksan na lamang ni Arturo ang mga ilaw na digas at saka isinarado ang mga pintuan. Wala pa rin noon si Tandang Selyo. Medyo kinabahan na noon si Arturo dahil nga anong oras na at wala pa roon ang matanda. Pero katulad ng bili nito na kung hindi pa raw ito dadating sa oras ay isara na lamang niya ang pintuan at wag na wag nang lalabas kahit anong mangyari. Kumain na noon si Arturo at saka nahiga na ulit sa ilalim ng kama. Binalot niya ulit ang kanyang sarili ng itim na kumot na bigay sa kanya ng matanda. Sa kanyang paghihintay na antukin ay hindi maiwasan ni Arturo na marinig ang mga tila ba mga taong nagbubulungan sa labas ng kanilang bahay. Paikot-ikot ang mga ito. Minsan ay nasa itaas, minsan ay nasa ilalim, at minsan naman ay nasa may bandang pintuan. Nilakasan lamang ni Arturo ang kanyang loob. Pinakiramdaman niya kung ano man ang mga nasa labas na yon at wala siyang kalaban-laban sa mga yon. Ipinagdasal na lamang niya na sana ay matapos na ang 3 araw upang muli nang manumbalik ang lakas ng kanyang mutya at maging normal na ulit ang kanyang hindi normal na buhay. Ganun pa man ay tiwala naman si Arturo na hindi siya madadali ng mga aswang na yon dahil nga dinasalan ni Tandang Selyo ang buong bahay na yon, kaya wala nang makakapasok na ibang nilalang doon. Maya-maya pa ay parang may kumatok sa pintuan. Napakahinang katok noon, pero alam ni Arturo na meron ngang kumakatok talaga. Hindi lamang niya ito pinansin at pinili na lamang na mahiga na lamang ulit. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata at pinilit na muling makatulog. Matapos ng ilang oras ay bigla na lamang may nangyari.
Sunod-sunod na kalabog sa pintuan ang kanyang narinig. Para bang galit na galit ang kung sino mang nandoon. Paulit-ulit na kalabog ang narinig ni Arturo. Noong una ay ayaw niya pa itong pansinin. Noong huminto na ang pagkalabog sa may pintuan, ay doon na siya naglakas ng loob para tumayo. Nilapitan niya ito at saka pinakinggan. Dahan-dahan ay sinilip niya ang labas ng bahay. Napakadilim. Wala siyang makitang kung ano dahil hindi niya nasilaban ang mga kahoy sa labas upang magkailaw sila doon. Tinignan niya ulit ang labas ng bahay. Doon niya nakita na para bang may mga nakadapa doon sa labas. Nagdadalawang isip noon si Arturo dahil hindi niya alam kung bubuksan niya ba ang pintuan o hindi. Pero sa huli ay nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at doon ay nakita niya ang isang figura na nagbigay sa kanya ng takot. Pagbukas ng pintuan ni Arturo ay bumungad sa kanya si Nanay Leonie. Duguan ito habang nakadapa sa lupa. "Tulungan mo ako, Arturo. Papatayin nila si Tay Edgar mo."